Amin na nga yan, ako na dyan. Parang hindi ka naman marunong eh. Ay, ang lambot pala ng lupain dito sa Mars. Ayan lumulubog yung mga paars ko kahit magaan lang naman ako. So, eto na nga. Tapos ko nang maipakita sa inyo yung pagbubunot ng ngipin. Palay pala. Ano to, naging dentista? Kaya proceed naman na tayo ngayon sa mismong pagtatanim ng palay. Kasi ito naman talaga yung goal ng ating series. Ang maipakita ko sa inyo yung pagtatanim. So una ko pong ginawa dito dahil nga sa wala namang nagtatawag sa akin para magtanim. Dahil may mga inuupahan naman na yung tatay ko. Syempre, magpapapansin muna ako. Ayan, pinakialaman ko yung nakapark dito na kuliglig. Dahil sa ginawa kong yan, ayun, napansin tuloy ako ng tito ko. Parang gustong mag-vlog-vlog dito ni Oliver, gano'n. So ayun, agad-agad niyang pinaandar para lang daw mabidyohan ko. For documentary lang ba, gano'n. Kasi hindi naman talaga ako nagkukuliglig. Gusto ko lang naman subukan. Pero naaalala ko, natry ko naman na magkuliglig isang beses nung nagtanim kami ng munggo. Noong unang panahon pa yun. Huwag mo na akong sundan kasi kabisado ko na to. Ano ka ba? Kinakabahan sila, baka daw mabitawan ko. Actually, madali lang naman. Para ka lang sumasabay sa agos. Ang ating kasay-say. Kailangan mo lang hawakan ng maigi tapos iangat ng konti para hindi masyadong lumubog yung kanyang sagar at hindi masyadong mahirapan yung makina. Yun yung sabi ng tito ko. Kaya ko din namang ipaliko mag-isa. Ewan ko ba dito kay tatay ko tinutulungan pa ako. Tapos ayan sinusundan man talaga ako. Kabadong-kabado siya. Paano ko ipapakita sa followers ko na kaya ko mag-isa may sumusunod sa akin. Imbis na mapabilib ko yung mga followers ko Bali, nakadalawang ikot lang ako dyan kasi nag-aalala talaga yung tatay ko sa akin. Para sa akin, madali lang. Kaso nga lang, nakakapagod siya doon sa part na natatagtag yung buong katawan mo. Kasi yung kuliglig, di ba, nagbabibrate. Ganun. Kaya parang nalalamog buong katawan mo, hanggang utak at pantog, ganun. Doon ako hiningal talaga pagkatapos. Kaya para sa akin maganda siyang exercise. Pero siguro sanayan na lang din to So bali si tatay ko na lang tumapos dyan sa pagkuliglig. Kasi ayaw niyang ipaubaya talaga sa akin. Proceed naman na tayo ngayon sa pagtatanim ng palay na binunot namin kaninang umaga. Kung napanood nyo doon sa nakaraang vlog. Kaya kong magtanim pero hindi ako mabilis. Kasi hindi ko to naging hanap buhay noon. Ewan ko, ayaw nila akong pagtanimin ni tatay. Mas gusto niya na ako yung tagabunot ng palay. Ganun. Di ba gawain ng babae yun? Kaya siguro naging bakla ako, no? Charo. May naalala lang ako, parang tinuruan lang nila ako isang beses. Pero hindi pinursu. Tapos nung high school naman ako, may subject din kami kung saan magtatanim kami ng palay. Kasi nga agricultural school yung pinag-aralan ko. Sa may Sapness. Let's give her a further Sapnas. Let us all sing to her anew. For it is now time to cheer. Now is the time, boys, to make a big noise. No matter what the people say, for we are all glad here. Dagang soul here, so heal our dear Sapna soon. Yeah, baby. Kaya kahit papaano, nasubukan ko naman. Sa totoo nga, wala nang nagturo sa akin ngayon dito habang nagtatanim ako. Basta dumampot lang ako ng pasir-sir dyan, tapos sinundan ko lang yung pattern, ganun. Kasi may mga nauna naman nang nakatanim, diba? So, yun yung naging basihan ko para sa spacing nila and geometrical sequence. Ano daw? Basta sinabihan lang din ako dyan ng tito ko na dapat tig-isang piraso lang yung ibabaon, maximum na yung dalawa. Kasi nga hybrid rice itong tinatanim namin. Totoo naman na masakit talaga sa balakang ang pagtatanim ng palay. Lalo na kapag tarentahin ka na. So yun lang, bali nakatapos lang ako dyan ng isang column. Pinubos ko lang yung isang tali ng pasir-sir. For documentation lang naman kasi ito. Mayat maya dumating na si nanay, may dala-dala ng merienda. Kaya pasimple na akong umalis, kunyari. Kasi nakakahiya, baka isipin nila inaantay ko lang yung merienda dito, diba? Kaso nung nakatalikod na ako, binapaalis na, ina-expect ko pa naman na tawagin ako. Namaya ka na umalis, merienda ka muna dito. O ganun, wala bi. Parang mali yung naging diskarte ko dapat inantay kong buksan muna nila. Bago ako tuluyang umuwi, dumaan muna ulit ako dito sa bunutan ng palay. Para lang naman mag-shoot nung trending na, babad na ako dito, Baka pwede mo namang, hoy, ano daw? Anong pwede mo namang? Tama na nga. Ganun.
hanggang dito sa may tapunan ng basura na kinukot nila. Pagkatapos ng ilang araw, ayan na po yung naging itsura nung pananim naming palay. Ngayon naman ay bumalik ako dito sa Bukorin kung saan kami nagsabog tanim. Bale, iniwan na namin yung garong at motor dito sa may gilid ng kalsada kasi hindi na makapasok doon sa loob. Puro may tanim na kasi halos wala nang madaanan ang sasakyan. Tanging pilar-pilapil na lang yung daanan mo. Bitbit ang pala at sako ng mga semento, tinawid ko na ang pilapil na ito. Habang suot-suot ang pinakamatibay na tsinelas ng mga magsasaka dito sa amin. Ang Nanyang from Thailand. Ayan o, kulay green yung sa akin. I-flex ko lang kasi sobrang tibay talaga nito, B. Kahit ilang beses kang madulas dito sa pilar-pilapil, lumubog man yung mga paa mo sa putikan, hindi ito mapipigtas basta-basta. Pudpud na yung swelas nito, B, yung dahon buo pa rin. As in, ganun talaga katibay itong Nanyang na tsinelas. 300 lang naman ito sa palengke. Kung marunong ka tumawad, makukuha mo ng 280. Doon sa pwesto ni auntie ko ako bumili. Pwede rin bumili online pero mag-ingat kayo kasi sobrang daming peke nito. Dapat nasa 230 to 250 or mas mataas pa yung presyo nito online. Pag mas mura pa dyan, ibig sabihin peke yun. May legit akong link na ilalagay dyan sa comment kung gusto nyo bumili. Kung nagtataka kayo bakit may bitbit akong pala at sako ng mga semento, yun ay dahil magtatambak po kami ng pilar-pilapil ni tatay. Kasabay na rin ito nung pag-aabono sa mga palay. Kaso nung dumating ako patapos na sila kaya di na ako tumulong. Bali yung kapatid ko at yung tito ko ang nag-aabono dyan. Habang tinutulungan ko naman na si tatay sa pagkuha ng lupa para itambak. Sayang nga konti lang yung sakong nadala namin, nasa 10 lang. Marami-rami pa yung mga pilapil na tatambakan namin. Pagkatapos naming mapuno ng lupa, yung 10 sako ng semento, pinaagtuan ko na si tatay para madala na niya ito at maitambak sa mga pilar-pilapil kung saan may mga umaagos na tubig. Kailangan kasi pigilan yung pag-agos ng mga yan para hindi masobrahan at hindi lumubog yung mga pananim. Bukod pa dyan, yung mga tubig na umaagos kasi may mga dalayang buto ng mga damo kaya kapag sa lupain mo yan umaagos lahat, Diyos ko pag natuyo yan at tumobo, magiging madamo yung pananim mo. Isa pang purpose nito madalas kasing daanan ang pilapil na ito ng mga magsasaka dito. Kaya para naman hindi masyadong maputik yung daanan, ayan, nilagyan na lang namin ng sako na mayroong lupa. Bali, nasa 3 pilapil lang naman yung natambakan namin dyan ni tatay gamit ang sako. Kasi kinulang talaga yung dala namin. May isa pa sa banda dito daanan din yan. Wala na kaming sakong mapaglagyan ng lupa. Kaya ayan, nagmano-mano na lang ako. Tinambakan ko na lang ng lupa gamit ang pala. Temporary lang naman ito, masisira din lalo na kapag umulan na. Siguro sa pagbalik na lang ulit, magdala na lang kami ng maraming sako. Hanggang sa ayan na yung kinalabasan ng pagtatambak ko. Pwede naman ng daanan basta hindi ka lang masyadong mabigat. Tinambakan pa ulit ni tatay kasi hindi daw masyadong durable. Nagpala siya ng mga lupa na may mga damo na para medyo matibay-tibay naman. So yun lang, hanggang sa umuwi na kami. Dito na po natatapos ang ating pagtatanim ng palay the series. Bali, maintenance na lamang po yung gagawin para sa mga pananim namin. Tulad ng paglalagay ng abono, pag-spray ng pesticide at herbicides or para sa mga kohol, gano'n. At minsan ay nagmamanual din sa pagbubunot ng damo. Kasi pag lumago na yung mga pananim na yan, lalo na kapag sabog tanim, asahan ninyo sasabay din yung paglago ng mga damo. Please like and share this video and follow me for more. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill, Oliver Castro, na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy and knowledgeable about the pagtatanim ng palay. Ay, ba't nasa clinic naman na kami ngayon? Abangan!